How can I help? Tanong ko dito. Just sit down while I prepare our table. Tugon nito. Gusto ko sanang tumulong ngunit wala akong alam sa paghahanda ng lamesa. Sanay kasi akong uupo na lamang sa pagkainan dahil nakahanda na ang lahat. Hindi ko naman alam kung anong dapat gawin kaya nagpasya na lamang ako sundin ang kanyang sinabi. Baka kasi sa halip na makatulong ay mas lalo lamang ako makagulo sa kanya. Pakalipas ng ilang minuto ay handa na ang lahat. Inilapag ni Sandro ang niluto nitong ulam sa gitna ng lamesa. Kasunod noon ay kinuha niya ang isang bandehado ng kanin. Nakakapaglaway ang amoy ng kanyang niluto. Mas lalong nagwala ang aking tiyan nang buksan nito ang mangkok na naglalaman ng niluto nito. Sa amoy pa lang ay sigurado akong kalderetang baka iyon. Paborito ko ang kalderetang baka kaya hindi ako pwede magkamali. Simula bata pa ako ay ito na ang gustong gusto ko niluluto ng aking ama para sa akin. Let's eat. Turan ni Sandro. Mabilis pa sa 4:00 ang pagsandok ko sa ulam matapos iyong sabihin ni Sandro. Dali-dali ako naglagay sa aking plato at agad na humiwa ng karne at sinubo iyon. It's so good. Tuwan-tuwa akong saad. Kasabay ng tuwa at galak ay ang hindi ko may paliwanag na lungkot na bigla na lamang bumalot sa akin dibdib nang matikman ko ang luto ni Sandro. Alam kong imposible ngunit hindi nagkakalayo ang lasa ng kalderetang ito sa kalderetang luto ni Daddy. Hindi ko na malayan ang paglandas ng mga luha sa aking pisngi. I find myself sobbing in sorrow. Ngayon lamang nag-sink in sa akin nang wala ng aking ama. It only took one dish to make me realize that my father is gone. Wala nang pinakamamahal kong ama. Hindi ko man lang nagawang magpaalam sa kanya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Mas lalo ako napahagulhol dahil sa lungkot. Ngayon ko lubusang naramdaman ang aking pag-iisa. Wala na ang dati kong kakampi. Ang natatanging tao na walang sawang susuporta sa akin kahit na anong mangyari. Bahagya pa ako nagulat nang may matitigas na brasong yumakap sa akin. Nabigla ako noong unang ngunit agad din iyong naglaho. Kakaibang init ang dulot ng kanyang mga yakap. Init na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. The warmth of his embrace speaks comfort and assurance. It was as if he was telling me that everything will going to be okay. You have to be strong, Heidi. Simula pa lamang ito. Wika ni Sandro habang marahang hinahaplos ang aking likod. Maya-maya pa'y tinugon ko ang kanyang yakap at patuloy na umiyak sa kanyang bisig. Ilang minuto din kaming nanatili sa ganoong posisyon. Halos mabasa na ang kanyang dibdib dahil sa aking mga luha. Nang bahagya ng humupa ang lungkot na aking nararamdaman ay marahan akong bumitaw mula sa kanyang mga yakap. Are you okay now? Tanong nito. Marahan akong tumango bilang tugon sa kapilit ng umiti. Sorry, nabasa ko pa ata ang damit mo. Biro ko pa dito habang tinutuyo ko ang natirang luha sa aking mga mata. It's fine. What matters now is that you're feeling okay. Salamat. I was out of words. Marami akong gustong sabihin sa kanya at ipagpapasalamat ngunit yun lamang ang tanging lumabas sa aking bibig. Tahimik itong bumalik sa kanyang upuan at nagsimula ng kumain. Ganun din ang aking ginawa. Sa bawat subo ko ng pagkain na hindi ko maiwasang ikumpara ito sa luto ng aking ama. Hindi ko tuloy napigilang tanungin ito. Where did you learn how to cook this? Usisa ko. A good friend of mine taught me how to cook this. Why? Payak na tong sagot. Nothing. Kapares kasi ng lasa ng luto ni Daddy. Specialty niya kasi ang kalderetang baka at saka paborito ko din. But don't mind it. Baka naman nagkataon lang. Saad ko, bago muling itinuloy ang pagkain. Hindi ko na namalayang ang dami ko na palang nakain. Wala naman ako narinig na reklamo mula kay Sandro na tahimik lamang akong pinapanood habang sumisimsim ng wine. Kanina pa kasi ito tapos kumain. Nang lingunin ko ito'y ganoon na lamang ang aking pagtataka nang matagpuan ko ang kanyang mga mata na nakatutok sa aking dibdib. Sunundan ko ng tingin ang kanyang mga mata at laking gulat ko nang mapagtanto kong halos bumuka na pala ang aking bathrobe at nakahantad na ang halos kalahati ng aking dibdib. Nawala sa isip kong hindi nga pala ako nakapagbihis bago matulog. Drum! Malakas kong sigaw. Pervert! Saway ko dito sa ito binato gamit ang table napkin na nasa ibabaw ng lamesa. Umalingaw-ngaw ang malulutong nitong halakhak sa kabuuan ng bahay. Ako naman ay dali-daling tumakbo patungo sa may couch kung saan nakapatong ang mga pinamili kong damit. Hinablot ko iyon bago nagmamadaling tumakbo sa loob ng silid.
You're in my room again, Heidi! Narinig kong hiyaw ni Sandro mula sa labas. Shit! Mura ko. Mabilis akong lumabas ng kanyang silid. Naabutan ko si Sandro na nakasandal sa may malapit sa kusina habang hawak ang kanyang wine at may naglalarong pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Dahil sa labis na inis ay itinaas kong aking gitnang daliri para rito bago patakbong nagtungo sa maliit na banyo na nasa labas ng silid. Napakatanga mo, Heidi. Pagalit ko sa aking sarili nang tuluyan na ako makapasok sa loob ng maliit na banyo. Halos mamatay na ako sa kahihiyan habang isinusuot ang aking damit. Panay ang balikwas ko sa ibabaw ng mahabang sofa. Dala lamang siguro ng labis na pagod kaya nagawa kong matulog sa sofa noong isang gabi nang pumuslit ako sa loob ng opisina ni Sandro. Ngunit ngayong may maayos na akong pahinga at kain ay tila hirap ako makatulog dito. Dumagdag pa ang mahaba kong tulog kanina matapos ko mag-shower kaya marahil hindi rin ako dalawin ng antok. Nagpabaling-baling na ako sa kanan at kaliwa ngunit tila hindi ko talaga makuha ang komportableng pwesto ko. Sa huli ay padaskul akong bumangon at nakangusong sinilip ang silid ni Sandro. I don't know what made him change his mind. Ang sabi niya hindi siya dito natutulog sa penthouse pero nandito ito ngayon at nasa loob ng kanyang silid. Lumingon ako sa malaking orasan na nakasabit sa pader. Mag-aalauna na ng madaling araw ngunit bukas pa rin ang ilaw sa loob ng kanyang kwarto. Nanlaki ang aking mga mata nang makarinig ako ng ingay mula sa pinto ng silid ni Sandro. Dali-dali akong bumalik sa pagkakahiga at nagpanggap na tulog. Pilit kong pinakaramdaman ng kilos ni Sandro. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking puso. Pasimple akong lumunok upang basain ang nanunuyo kong lalamunan. I can't kill my curiosity. I have this extreme urge to pick on him. Pasimple kong idinilat ang aking mga mata sa kasinilip kung anong ginagawa nito. Madilim ang paligid dahil patay na ang ilaw. Kaya kumpiyansa kung hindi nito mahalata ang pag-iispiya ko sa kanya. Halos lumuwa ang aking mata at marin ako napalunok nang matanaw kong imahe na Sandro habang nasa harap ng fridge at umiinom ng tubig. Pinanatili nitong bukas ang fridge kaya naman bahagyang nasinaga ng ilaw mula dito ang hubad nitong katawan na nasa harap ng bukas na pinto. Pakiramdam ko'y bumagsak ang aking panga nang maaninag ko ang perpektong kurba ng kanyang tiyan. Tila kay tigas noon at kay sarap hawakan. Wala itong suot na pang-itaas at naging sweatpants lamang ang suot nito sa pang-ibaba. Ngunit ang mas lalong nagpaluwa ng aking mga mata ay nang maaninag ko ang malaking umbok sa ibaba ng kanyang bewang. Mas lalo tuloy na nuyo ang aking lalamunan at parang gusto ko na rin uminom ng tubig sa mga oras na iyon. Nagkanda haba-haba ng aking leeg dahil sa pagnanais kong masilayang mabuti ang hubad nitong katawan. Abot-abot ang aking kaba nang isara nitong fridge at magsimulang maglakad pabalik sa kanyang silid. Muli kong ibinalik ang aking ulo sa unan at pilit na nagtulog-tulugan. Pigil kong aking hininga habang pinakikiramdaman ng kanyang yabag. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng kanyang silid ay saka lamang ako tuluyang nakahinga ng maluwag. Ilang minuto din akong nanatili sa ganoong posisyon at hindi gumagawa ng kahit anong galaw. Gusto kong masigurong nakabalik na si Sandro sa kanyang silid bago ako muling kumilos. Bumangon ako upang silipin ang silid ni Sandro ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang ang malaking umbok sa pagitan ng mga hita ng Sandro ang sumalubong sa akin. Muling nanumbalik ang panunuyo ng aking lalamunan. Didn't your teacher taught you that it's not nice to pick on someone? Turan nito gamit ang kanyang baritonong tinig. Mariin muna ako lumunok bago mabilis na iniangat ang aking muka hanggang sa tuluyang magtama ang aming mga mata. Makalipas ang ilang minutong pagtitig dito ay matalim ko itong inarapan. It wasn't picking when you're the one who's flaunting your nakedness around my personal space. Katwiran ko sa kamuling umayos ng pagkakahiga. Personal space? May I remind you that this is my house. Technically, I'm flaunting my nakedness around my space. Sad nito na mas lalong binigyan diin ang huli niyang salita. Bakit ka ba kasi nandito? Akala ko ba hindi ka natutulog dito kaya dito mo ako pinatuloy? Inis kong turan dito matapos kong muling bumangon at harapin ito. He chuckles before crossing his arms in front of his chest, flexing his well-defined biceps. Now, I'm not allowed inside my house? Asar nito. What do you want? Nakasimangot kong tanong sa kanya. You can't sleep?
Tanong nito sa akin saka tumalikod at nagtungo sa bar counter na malapit sa kusina. Kumuha ito ng isang bote ng wine mula sa cabinet sa ibaba ng bar counter. Alanganin ang tulog ko kanina kaya hindi pa ako inaantok. Tugon ko habang nakasunod ang aking mga mata sa bawat niyang galaw. You want a drink? Tanong nito. Naisip kong mainam iyong pampaatok kaya naman sumang-ayon ako. Yes. Maikli kong sagot. Sumunod siyang kumuha ng 2 wine glass mula sa kusina at saka bumalik sa sala at umupo sa pang-isang upuan na malapit sa aking hinihigaan. Binuksan nito ang bote ng wine gamit ang corkscrew bago nagsalin sa isang baso. Matapos maglagay ng mababa sa kalahati ay inabot na nito sa akin ang wine glass na may lamang alak. Kasunod noon ay muli siya nagsalin para sa sarili. Ilang minuto kaming nanatiling walang imik habang tahimik na sumisimsim ng wine. Makalipas ang ilang saglit ay binasag ni Sandro ang katahimikan sa pamamagitan ng isang tanong. This soul switch thing, can you tell me more about it? I know that you already told me about it but I want to know every little details. Bumuga ako ng malakas na hangin sa kamuling sumipsip ng wine bago sumagot sa kanyang tanong. I'm not even sure if this is a soul switch. I had no idea about what happened to Caitlin or to my body. I don't know if Caitlin was inside my body when the explosion happened. If she is, does it mean she's dead? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ipaliliwanag ang nangyari at kung bakit sa akin ito nangyari. Simula ko. What was your last memory before all of this? Ang natatandaan ko, nung nasa labas na ako ng simbahan para sa kasal namin ni Jacob. Napatigil ako sa pagsasalita nang marinig ko ang tahasang pag-ismid ni Sandro na tila ba hindi nagustuhan ang aking sinabi. What? Takang tanong ko. Ano nakita mo sa lalaking yun? Sad nito na mas lalo kong ipinagtaka. Never mind. Go on. Nais ko pa sana magtanong ngunit nagpasya na lamang akong ipagsawalang bahala iyon. Anyway, as I said, the last thing I remember is that I was outside the church. Nakasakay ako sa bridal car at hinihintay na lamang ang hudyat ng coordinator ko. Then, saglit ako natigilan habang malalim na inaalala ang sumunod na nangyari. That's it. Naalala ko na. May matanda babae akong nilapitan noon. Kung hindi ako nagkakamali, may binanggit siya tungkol sa paglamon ng dilim sa liwanag. Baling ko sa kanya. I was hoping that he could enlighten me about the meaning what that old woman said. You mean solar eclipse? You think so? Kanting tanong ko. To be honest, I have no idea. Have you tried going back to where you saw that woman? Maybe she did some voodoo shit on you. That's why this happened. Hindi ko mawari kung seryoso ito sa kanyang sinabi o nagbibiro ito. If it was the latter, I don't think this is the right time for a joke. Pinanliitan ko ito ng mata sa matalim na inirapan. I'm serious, okay? Inis kong saad. So do I. Giit din ito. I don't see any other explanation about what happened unless it has something to do with anything supernatural. Unless it isn't true that you're Heidi living inside Caitlin's body. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ako nga si Heidi? I don't know you, so you have no way of testing it. Maliban na lang kung ikaw ang best friend ko na nakakaalam ng lahat sa akin. Muli akong uminom ng wine hanggang masaid ito. Hindi ko na hinintay si Sandro na siyang magsali ng alak sa aking baso. Mabilis kong inabot ang bote at saka nagbuhos ng wine sa baso. If what you're saying is true, then this is indeed a voodoo shit. I doubt that science can have explanation about what happened to you. Yeah, maybe you're right. There's no harm in trying. Siguro may mabuting puntahan ko ang matandang babae na nakita ko sa araw ng aking kasal. Baka may maibibigay siyang kasagutan sa lahat ng ito. See, I could be helpful. Nakangiti nitong saad bago muling sumimsim ng wine. Nilingon ko ito at masinsinang pinagmasdan. Bahagi ako nadismaya dahil tuluyan ang natakpan ng damit ang kanyang makisig na katawan. Agad kong sinuway ang aking sarili sa pagnanasa sa lalaki. Hindi ko dapat hayaan ang sarili kong maakit sa kanya, lalo na't wala akong ideya sa estado ng kanyang buhay pag-ibig. Hindi problema yan, edi tanungin mo.
Parang may isang mahinang tinig akong narinig sa loob ng aking isip. May nagtutulak sa akin na kilalanin pa ito ng mas malalim. By the way, if you don't mind me asking, what's your relationship with Caitlin aside from being her boss? Diretso kong tanong. Mukhang hindi nito inaasahan ng aking naging tanong. Halatang hindi ito handa sa biglaan kong pag-uusisa sa personal niyang buhay. My relationship with Caitlin is purely professional. She's efficient in her work and she never tried to cross the line. I mean, she didn't try to hit on me. I don't like when my employee tries to sleep with me. Kibit balikat nitong tugon. Oh, tila diskumpiyado kunturan. Tumaas naman ang isang kilay nito dahil sa aking reaksyon. Hindi lang kasi talaga ako makapaniwala na umaayaw ang kagaya niya, lalo na't babae na lumalapit. He chuckles. What's hard to believe? It's plain and simple. I don't want to mix business with pleasure. I'd like to maintain boundaries when I'm at work. Dagdag pa nito. So you and Caitlin, we no relationship other than the professional one that we had. Pagtutuloy niya sa akin sinabi, Oh? Really? Why? What's hard to believe? Do you somehow feel something towards me while inside Caitlin's body? Usisa nito ng tila hindi pa rin ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano niya nasabi ang nasa isip. It is indeed a thing that bothers me. I have this unfamiliar feeling towards him that I can't explain. I can't even point it out if it's mine or not. I don't know. I can't explain it. Katulad ng sinabi mo, I'm feeling something inside me that I can't explain. You make my heart flutters. Pag-amin ko, madahan kong iniangat ang aking muka at saka lumingon sa kanyang gawi. Halos mahigit ko ang aking hininga nang maabutan ko siyang mariing nakatitig sa akin. May kakaiba sa mga titig na iyon. Tila isa iyong mitya na siyang nagsindi sa natutulog kong damdamin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab na siya nagpapainit sa aking katawan. What makes you think that it was Caitlin's feelings and not yours? Muli nitong tanong habang hindi pa rin niya inaalis ang kanyang mga tingin sa aking gawi. Pinilit kong labanan ang malalagkit niyang titig, ngunit ako din ang unang sumuko. Umiwas ako ng tingin upang pigilan ang pagkalat ng kakaibang kiliti sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Nailang akong tumawa upang itago ang aking kaba. Of course, it's not mine. How can I have feelings for you when I just met you the other day? Katwiran ko sa kapilit na inuwasan ang kanyang mga mata. Napakapit ako sa aking kumot nang maramdaman kong tumayo ito mula sa kanyang kinauupuan at marahang lumapit sa akin. Halos pigil ko ang aking hininga sa bawat paghakbang niya patungo sa aking kinauupuan. Tuluyan ako nabalot ng kaba at pananabik nang huminto ito sa aking harapan. Tuluyan ang nagwala ang aking puso at nagsimulang tumibok ng walang kasing lakas. Bagya pa ako napapitlag ng hawakan niyang aking baba at marahan iyong itinaas upang tuluyang magtama ang aming mga mata. Look me in the eye and tell me that you feel nothing for me, Heidi. Malalim at mapanganib ang kanyang tinig. Mariin ako napalunok habang pilit na nilalabanan ng init na dulot ng kanyang daliri na nakahawak sa aking baba. Humugot ako ng isang malalim na hininga sa kapilit na nagsalita. I don't have any feelings for you. Matapang kong tugon. Kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Makalipas ang ilang sandali ibinitawan niya din ang aking baba saka mabilis na tumalikod. Take some rest. You're going to start working tomorrow. Malamig ni tunturan bago tuluyang pumasok sa kanyang silid. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag matapos niyang maisara ang pinto ng kanyang kwarto. Mabilis kong kinapa ang aking dibdib dahil sa pakiramdam ko'y sasabog iyon anumang oras. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganoon kalaki ang epekto ni Sandro sa akin. Bagamat sinabi ko sa kanyang wala akong nararamdaman para rito, alam ko sa sarili kong wala iyong katotohanan. Dahil malinaw sa akin ang kakaibang damdamin na sa tuwinay nabubuhay sa akin dibdib. Sa bawat pagtatama ng aming paningin, merong pumipigil sa akin na hayaang umusbong ang namumuong damdamin ko para kay Sandro. This is the right thing to do. Kumbinsi ko sa akin sarili.
Hindi tama na hayaan kong matulog ang aking loob sa lalaking kakakikilala ko pa lamang. Ang hindi ko lamang lubos na may paliwanag ay ang pakiramdam ko na parabang matagal na siyang kilala ng puso ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa kaumayos ng higa. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata upang makatulog. Kailangan ko munang ayusin ang lahat bago ko pagtuunan ng pansin ang hindi ko may paliwanag na nararamdaman. Ang mahalaga muna sa akin ay ang mabigyan ng linaw ang nangyari sa akin, pati na rin ang nangyari sa aking ama. Tumigil ka muna dyan, Heart. Huwag masyadong magpadala sa abs. Nalimpungatan ako dahil sa ingay mula sa kusina. The place was filled with the aroma of a freshly green coffee beans. Marahan kong idinilat ang aking mga mata. Una ko nasilayan ay ang malapad na likod ni Sandro habang abala ito sa kusina. Bukod sa amoy ng kape ay nalalanghap ko rin ang amoy ng sinangag na kanin, pritong itlog at hotdog. Inangat kong aking ulo at sinilip ang orasan na nakadikit sa dingding. Kinusot-kusot ko muna ang aking mata upang mas malinaw iyong makita. Bahagya ako nagtaka nang makita ko mag-aalas 5 pa lamang ng umaga. Hindi ko na maalala kung anong oras na ako nakatulog kagabi pero sigurado akong lampas alas 12 na iyon. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit inaantok pa rin ako. Did I wake you up? Narinig kong tanong nito. Nag-inat muna ako ng aking mga braso tumikab bago ako sumagot dito. No, it's fine. Kailangan ko na rin naman bumangon para maghanda. Tugon ko. Do you want to have breakfast or take a bath first? I'll take a bath first. Tugon ko. Tumayo ako mula sa sofa at tiniklop ang blanket na ginamit ko. How's your bed? Are you comfortable? Tanong nito. It's fine. I'm getting used to it. I was actually surprised to wake up with no back pain. May mga pagkakataon noon na dahil sa trabaho ay hindi ko na nagagawang umuwi at nakakatulog na lamang ako sa opisina. And every time I wake up, my back was hurting. Sanay kasi ako matulog sa malambot na kama. Kaya naman ganoon na lamang ang aking pagtataka nang wala akong maramdaman na kahit ano nang magising ako. Kahit nung unang beses na natulog ako sa sofa sa loob ng opisina ni Sandro, ay wala akong naramdamang sakit ng likod. Ngunit agad ko ring napagtanto na hindi nga pala sa akin ang katuwang ito. Maybe, Caitlin was used to sleeping in different kind of bed. So, can I use the bathroom? Now? Just don't touch my stuff. Payak nitong sagot. Paano ko gagawin yun wala naman akong ibang pwedeng gamitin? Nakanguso kong sad. Saglit nitong iniwanan ng kanyang niluluto at lumapit sa ibabaw ng bar counter na nasa gitna ng sala at kusina. Here, wika nito sabay abot ng isang paper bag. Matapos kong abutin iyon ay muli na itong bumalik sa kanyang niluluto. Agad ko sinilip ang laman ng paper bag. May ilang bote ng shampoo, body wash, toothpaste, toothbrush at iba pang toiletry items. Naginit ang aking pisngi nang makita ko mayroon ding feminine wash doon. Hindi naman siguro siyang bumili nito, di ba? Turan ko sa akin sarili bago pa simpleng sinulyapan ito. Nakatalikod na ito sa akin at abala sa kanyang ginagawa. Nakasuot lamang ito ng puting t-shirt at kulay gray na sweatpants. I can't help but admire his perfectly round butt. Someone is doing his squats. Pilya kong turan sa akin sarili habang pasimpleng pinagmamasdan ang kanyang likod. Tila naramdaman itong aking pagmamasid sa kanyang kilos kaya naman bigla itong lumingon sa aking gawi. Dali-dali naman ako nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung nahuli ba niya ako nakatitig sa kanya. Inabala kong aking sarili sa pagpili ng aking susuotin. I decided to wear the black dress that I'll pair with a white long blazer that I bought yesterday. Kinuha ko ang mga iyon pati na rin ang isang pares ng underwear. Bago lakad takbong, tinungo ang silid ni Sandro. Dumiretso na ako sa loob ng banyo at nagmamadaling inilak ang pinto. Inilapag ko ang aking mga susuotin sa ibabaw ng mahabang sink malapit sa shower area. Matapos kong kunin ang mga body wash, shampoo at iba pang mga bagay na aking gagamitin sa pagligo, ay agad na ako nagubad ng damit at pumasok sa loob ng shower. Binuksan ko ang heater at tinimpla ko muna ang tubig bago ako sumalang sa ilalim ng shower. Agad ako naginhawaan nang lumapat sa aking balat ang maligamgam na tubig galing sa shower. Halos 1 oras din ang itinagal ng aking panliligo. Nang matapos ako ay agad kong inabot ang tuwalyang nakasabit sa may gilid ng shower room.
Napansin kong tila iba ito sa ginamit ko kahapon. Mukhang pinalitan na niya iyon ng bago. Napakaarte naman ng lalaking yun. Komento ko. Nagsalita ang hindi maarte. Hindi ba't ayaw mo rin namang may ibang gumagamit ng tuwalya mo? Kontra ko sa aking sarili. Matapos kong tuyuin ang aking katawan ay agad kong kinuha ang sipilyo at nagsimulang mag-toothbrush. Habang nagsisipilyo ay muli kong tiningnan ang laman ng paper bag. Aside from the basic toiletries, there are no lotion, perfume, facial wash, and other essentials included in what Sandro gave me. Mukhang kailangan ko pa rin mamili ng mga kakailanganin ko. Pinagtiyagaan ko na lang muna ang kung ano ang nandoon. Saka na lang muna ako bubuelo upang humirit muli kay Sandro na ipag-shopping niya ako. Matapos ko magsipilyo, sumunod akong nagbihis. Hindi gaano kahabaan ang bestidang binili ko. Sapat lamang iyon upang umabot hanggang sa kalahati ng aking binti. Medyo may kahabaan ang neckline nito kaya naman bagyang nahahantad ang aking cleavage. Caitlin's body has curve in all the right places. Maganda rin ang maliit at bilugan niyang muka. I bet she's even more pretty with makeup. Hindi naman kami nagkakalayo pagdating sa ganda. Hindi na rin masama kung sakaling habang buhay na akong nasa loob ng katawan ni Caitlin. Stop it, Heidi. Ano bang iniisip mo? Tumigil ka. Babalik pa sa dad ang lahat. Maagap kong suway sa aking sarili ngunit kasabay ng pilit kong pagpapalakas ng aking loob ay ang tanong na paano? Paano mangyayari iyon kung patay na ang katawan ko? Maras kong ipinilig ang aking ulo upang alisin ang mga agam-agam na bumubulabog sa aking isip. Focus, Heidi. Focus. One step at a time. Gawin muna natin ang dapat nating gawin at pagkatapos ay saka na natin isipin kung paano tayo makababalik sa dati nating buhay. Turon ko sa harap ng salamin habang kausap kong aking sarili. Makailang ulit akong humugot ng malalim na hininga habang pilit na pinapalakas ang aking loob. Nang bahagya ng makampante ang aking dibdib ay muli kong ibinalik ang aking atensyon sa pag-aayos. Dahil wala naman ako makeup na maaaring gamitin ay pinagtuunan ko na lamang ang aking basang buhok. Mabuti na lamang at may built-in blower doon sa banyo. Yun ang ginamit ko upang mas mabilis kong mapatuyo ang basa kong buhok. I think that will do. Wika ko bago muling sinulyapan ang aking refleksyon sa salamin. Nang makontento ako sa aking itsura ay sinimulan ko ng iligpit ang mga gamit sa may gilid ng sink. Okay, let's go. Sad ko bago tuluyang lumabas ng banyo. Ganoon na lamang ang gulat ko nang maabutan ko si Sandro na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nang lumabas ako mula sa banyo, abala itong nakatingin sa kanyang tablet at tila seryoso sa kanyang ginagawa. Hindi ko inaasahang nandito siya sa loob ng kanyang silid. No, Sherlock, bakit ka pa magugulat eh? Kwarto niya ito. Yun ang tumatakbo sa aking isip. I'm sorry, kanina ka pa ba dyan? Pasensya na, medyo natagalan ata ako. Paghingi ko ng paumanhin. No, it's fine. I was just checking my schedule for today. Tugon nito na hindi man lang nag-abalang mag-angat ng tingin. Are you done? Tanong nito. Nanatiling nakapako ang kanyang atensyon sa kanyang tablet. Yes, I am. Maikli ko sagot. Makalipas ang ilang minuto ay pinatay na rin niya ang kanyang tablet at saka tumayo bago niya ako nilampasan at saka dumiretso sa loob ng banyo. Ngunit bago ito tuluyang pumasok ay lumingon ito sa aking gawi. Kumain ka na. Nakahanda na ang almusal sa mesa. Wika nito bago tuluyang pumasok sa loob ng banyo at isinara ang pinto. Hindi na nito hinintay ang aking sagot. At kagaya ng sabi niya ay nauna na akong nagtungo sa lamesa. Ngunit sa halip na maunang kumain ay mas pinili kong hintayin na lamang siya. Tama lamang siguro na sabay kaming kumain ng almusal lalo na't siya naghanda ng aming pagkain. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa pagtitimpla ng kape habang hinihintay si Sandro. Nauna ko nang tinimpla ang aking kape. Nais ko sanang isabay sa aking pagtitimpla ang kape ni Sandro ngunit naisip kong baka lumamig lamang iyon. Nagpa siya kung hintayin na lamang na matapos itong maligo bago ko gawin ang kanyang kape. Halos maubos ko na ang tinimpla kong kape makalipas ang halos kalaating oras ng paghihintay kay Sandro. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid ay dali-dali akong tumayo upang simulan ang pagtitimpla ng kape para sa kanya. Mabuti na lang at naihanda ko na ang mga ito kaya naman ilang minuto lamang ay tapos ko nang gawin ang kape. You haven't touched the food? Takang tanong ni Sandro nang makalapit sa lamesa. No?
I haven't started eating breakfast. Hinihintay kasi kita para sabay na tayong kumain. Nakakahiya naman kasi na mauna pa akong kumain kasi sa'yo. Ikaw itong nagluto. Paliwanag ko. Saka pinagtimplan na rin kita ng kape. I'm not sure how do you like your coffee, so I didn't put anything aside from the fresh brewed coffee. It's okay. I like my coffee black. Lihim ako napangiti nang simula nitong humigop ng kape. May kung anong galak ako naramdaman dahil sa simpleng pag-aasikaso ko sa kanya. Para kami mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. Tahimik kaming kumakain ng almusal. Ilang minuto din kaming walang imik. Nang halos patapos na kaming kumain ay narinig ko ito nagsalita. Andrew, we'll brief you about your duties and responsibilities. Though we have a deal, you still need to pose as my secretary in order to avoid suspicion. Hindi naman yung problema sa'yo, tama? Yeah, I'm down. I know a thing or two about being a secretary. Tugon ko. Really? How? Usisa nito. I worked as my father's secretary when I was younger. Madalas ako noon sa construction site at nakabuntot kay dad sa tuwing may site visit siya. I was 15 or 16 that time, I think. I was asking my dad for money so I could go overseas with my friends. At sa halip na bigyan niya ako ng pera, ay pinagtrabaho muna niya ako para sa perang ibibigay niya. Hindi ko napigilang mapangiti habang inaalala kung paano ko nagtrabaho noon kay daddy bilang sekretarya niya. Your dad is a great man. Komento nito. Indeed, he is. Wika ko sa kapilit ng ngumiti. Sa tuwing naalala kong aking ama ay hindi ko mapigilang malungkot. Mukhang napansin naman agad iyon ni Sandro at mabilis na binago ang aming paksa. Just tell me when you're ready. Naghihintay na ang sasakyan sa baba. No rush. Take your time. Maaga pa naman. Wika nito. I'll just clean this up. Wika ko saka sinimulang iligpit ang aming pinagkainan. Leave it there. Pupunta naman ang housekeeper ko mamaya. Saad niya. Okay. Then let's go. Aya ko sa kanya. I'll get my bag. Malalaki ang hakbang itong nagtungo sa kanyang silid. Ilang saglit lang ay muli itong lumabas, bitbit ang kanyang briefcase. Pagkatapos noon ay sabay na kami nagtungo sa elevator at hinintay iyong bumukas. Mag-aalas 8 ng umaga nang makarating kami sa gusali na pagmamayari ni Sandro. Nandoon din ang headquarters ng Samonte Construction Corporation. Kasabay ng pagbati ng mga nakakasalubong namin ay hindi maitagong pagkagulat nang makita nila ako. Hindi nakatakas sa akin ng pasimpleng bulungan ng mga empleyado matapos bumati kay Sandro. Hindi ko man lubusang maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang paraan ng pagtingin nila sa akin ay ipinagsawalang bahala ko iyon. Taas no ako naglakad sa tabi ni Sandro. Nang makarating kami sa harap na elevator ay halos puno na iyon. Good morning, sir. Masiglang bati sa kanya ng mga nandoon. Isang mabining tango lamang ang kanyang itinugon sa mga ito. Nauna na itong pumasok sa loob ng elevator. At nang ako na ang papasok ay bigla na lamang may tumabig sa akin mula sa likod. Humahangos ang babae papasok ng elevator kaya naman nabangga niya ako dahil sa pagmamadali. I'm sorry. Caitlin? Nakabalik ka na pala? Tura ng babae sa kangumiti. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Nagmamadali na kasi ako. Malalate na ako. Dagdag pa nito sa kamuling ngumiti. Hindi nakaligtas sa akin ang pasimple nitong pagngisi. Ay, good morning, Sir Sandro. Andito rin po pala kayo? Baling nito kay Sandro. Gustong tumikwas ng aking kilay dahil alam kong peke ang ngiting iyon. Halata namang sinadya niya akong bungguin. Pinalampas ko na lamang dahil maaga pa para gumawa ako ng eksena. Umugot ako ng isang malalim na hininga upang pakalmahin ang aking sarili. Pumasok na rin ako sa loob ng elevator upang hindi na makaabala pa sa ibang nakasakay. Ngunit nang makasakay ako ay bigla na lamang nag-ingay ang elevator. Hudyat na overload na ang laman nito. Alam kong inaasahan ng lahat na bababa ako ng elevator dahil ako ang huling pumasok ngunit nanatili ako nakatayo sa loob. Overload na tayo, Caitlin. Baka pwedeng sa susunod ka na lang na elevator sumakay. Narinig kong turan ng babae mula sa likod ko. Yun na ang huling hibla ng aking pagtitimpi. How dare her insinuate that I should be the one to get off when clearly she is the one who forced herself into the elevator.